Ay, magandang umaga mga chong at chang. Alam nyo, I was kind of thinking kanina kasi sabi ko bakit yung desisyon na maraming nasa pwesto sa Pilipinas parang laging palpak. Parang yung mga desisyon mga nasa pwesto at mga namumuno sa Pilipinas ba't parang laging palpak. Alam nyo, it all stems down to education. Nagsisimula yan sa edukasyon. Ano ba ang edukasyon meron sa Pilipinas? At proud na proud pa yung mga graduate ng UP, LaSalle, Ateneo, at kung sino-sino pang prestigious school na tinatawag, no? Kaya tinatawag kong puchu-puchu ito mga to eh. Kasi pagdating sa international market, walang sinabi. Pagdating sa katotohanan, pagdating sa praktikalan, walang alam to mga hinayupak na graduates na to, no? Ito, diretsahan tayo. Kaya maganda ang international market. Amerika, Canada, Australia. Bakit maganda? Bigyan ko kayo ng example, ha? Nursing, for example. Nursing. Sa nursing na lang, sa Amerika, merong 1-year course. Tatawag kang Licensed Practical Nurse, LPN. Licensed Practical Nurse. 1 year lang, graduate ka na, may trabaho ka na, ang laki na ng kita mo. Malaki ang kita mo. Maaaring kumikita ka ng $24, $28 an hour as an LPN. Ngayon, kung medyo nag-invest ka ng panahon, 2-year course, RN, Registered Nurse. 2-year course RN, Registered Nurse. Maaaring kumikita ka ng $40 an hour. Siguro $35, $40 an hour. Ngayon, kung BSN ka, maaaring kumikita ka ng 42, 44, ganyan, an hour. Ngayon, kung may masters ka pa. Di ba yung masters sa Pilipinas, malaking bagay. Sa Amerika, let's say nag-masters ka in nursing. For example lang naman, maaaring nasa leadership role ka na kumikita ka ng $120,000 a year, $130,000 a year. Dollars in dollars. $130,000, $120,000 a year. So, sabi ng salita, yung pinag-aaralan mo, based dun sa number of years at antas na pinag-aaralan mo, malaki ang kinikita mo. Ganun sa Amerika. At the same time, pag nag-aral dito, example, nursing na lang, mag-stick lang tayo sa nursing kasi talaga namang nursing ang magandang kurso, di ba? Talagang kumikita ng pera yung mga yan. Sa Pilipinas, pag graduate ka ng nursing, malamang volunteer ka pa. Malamang wala kang sweldo. Balik muna tayo sa pag-aaral. Maraming pa nag-aaral ka. Ito, maraming siguro nakaka-relate sa inyo nito. Magtuturo yung teacher. Pagtuturo ng teacher, ang dami papa-assignment, ang dami papa-project. Tapos, hindi man lalabas yung tinuro niya sa exam niya. Hindi lalabas. So, imbis na matuto yung estudyante, lalong naguluhan yung estudyante. Lalo pa, nag-attempt sa international market, nagpunta ng Amerika, nagpunta ng Australia, Canada, ay bagsak. Bakit? Kasi hindi naman natuto talaga sa school. Wala naman talagang tinuro sa school na may natutunan ng estudyante. Maraming kabalbalan ang courses sa Pilipinas na hindi naman dapat nilalagay dyan kasi hindi man practical. Hindi naman talaga natututo ang mga bata. Ang daming katarantaduhan sa school sa Pilipinas na hindi mo ma-apply sa totoong buhay, hindi mo ma-apply sa career mo as a nurse, as a physical therapist, as a medical doctor, as a lawyer. Ito nag-law school ako sa Pilipinas. Papasok ka sa school para tanungin ka ng teacher kung anong alam mo. I'm like, shit, paano ako matututo kung yung teacher, yung professor, hindi magtuturo? Hindi kasi Socrates method to, Socrates. Papasok ko talaga dito para tanungin ka namin kung anong alam mo. Gago ka ba? Ba't ako magbabayad dyan? Magbabayad ako sa law school bilang abogado o bilang estudyante ng pagiging abogado. Magbabayad ako para lang pag pumasok ko sa school, tatanungin nyo ako kung anong alam ko. Hindi ba dapat nagbayad ako, turuan nyo ako? Kasi nagbayad ako eh. Yan ang problema eh. Yung education ng Pilipinas, napakabagsak. Alang ka kwenta-kwenta. Kaya hindi ba itataka, ba't yung mga namumuno dyan, karamihan ng desisyon nila puro palpak? Kasi education-wise pa lang, palpak na. Palpak na. Di ba? Yung mga nagtuturo, sila rin eh. Graduate din sa Pilipinas. Tinuruan din ng ganyang klaseng style. Wala rin kakwenta-kwenta, puchu-puchu rin. Hindi, graduate kami sa prestigious school Doc Ron, huwag kang ganyan magsalta. Graduate kami sa prestigious school. Graduate yata ako sa UP, LaSalle, Ateneo, at kung saan pa prestigyosong school. Yeah, pero ano natutunan mo? Ano natutunan mo sa prestigyosong school mo? Maliban sa pangalan na pinagmamalaki mo. At pagdating mo sa international market, pagdating mo sa Amerika, Canada, Australia, for example,
Ano yun? Sabihin sa yung tao, ano ngayon graduate ka ng UP? Ano ngayon? Ano ngayon graduate ka ng Lasal? Who the fuck cares about Lasal or Ateneo? Who the fuck cares? Sino ba yung mga yan? Parating sa international market, parating dito sa international job application ninyo, mag-apply na kayo sa internationally. No one gives a fuck about Lasal, Ateneo, or UP. No one gives a fuck about them. Kasi wala mo nakakilala dyan eh. Oh, doktor yata ako, graduate ako ng UST. Who the hell gives a fuck about UST? Wala nga nakakilala dyan sa international market eh. Maliban sa mga kapwa mo ng Pilipino. Eh yun pinagmamalaki ninyo. Ang pangit kaya ng turo. Hindi practical. Diyos mio. Ang pangit, sobrang pangit. Sabi ko sa inyo. Kasi ba't ko nasasabi to? Kasi nakapag-aral ako sa ibang bansa. Nakapag-aral ako sa Amerika. Nakita ko kung paano magturo dito. Talagang dito tuturuan ka talaga. In fact, ngangaragin ka sa turo dito, na ikaw na magsasabi, alam ko na yan, tol. Alam ko na yan, huwag mo na ituro. Alam ko na. Kung may mastery ka na. Pag exam ka nga dito, ang tataas ang grade eh. 98, 99, iba nga perfect pa eh. Pag nakakuha nga sila ng 90, parang sad pa sila eh. Kasi nga alam na nila yung material. Unlike sa Pilipinas, hindi. Etong lugar namin, pahirapan talaga dito sa school namin kasi maraming bumabagsak dito. Kung hindi ka magaling dito, babagsak ka. Proud pa nga sila na bumabagsak estudyante nila eh. Parang, ha? Marunong ba kayo magturo? Ba't ang dami estudyante bumabagsak dyan? Hindi kasi hindi sila nag-aaral. No! Nag-aaral ang estudyante, hindi nyo lang tinuruan kung anong pag-aaralan nila. Ang dami nyo pinapa-project, ang dami nyo pina-assign na module, tapos pag nagpa-exam kayo, hindi naman lalabas yung pinag-aralan nila. Yung tinuro nyo nga, hindi nga lumabas sa exam ninyo. Bakit? Kasi kumuha lang kayo sa mga Quizlet, kumuha lang kayo sa online, kumuha lang kayo sa mga kusang libro, tamad nga kayong gumawa ng question eh. Tamad nga kayong gumawa ng question, karamihan ng mga teachers dyan. Hindi ko sinasabing lahat ha, pero alam naman natin katotohanan. Walang practicality ang pag-aaral sa Pilipinas. Ito sabi ni Christine Moreno, anak ko grade 10, di nakapag-take ng exam dahil sa kulang ang project na nakakasad. Naawa ako sa anak ko, halos magdamag. Ito kagaya niya, nanay niya nagsasabi, grade 10 yung anak niya. Nag-aral yung bata. Kaya lang, isang katutak na projects at kanto na lecheng modules na binibigay ninyo, assignment, tapos hindi ma-applicable sa totoong buhay. Nag-aaksang kayo panahon. Ulitin ko balik tayo sa example ko, nursing 1 year, licensed practical nurse, kumikita ng malaki. RN, 2 years. Hindi nga BSN hindi nga bachelor's, RN associate, 2 years lang. Kumbaga sa Pilipinas, TESDA. Ang laki ng kita. BSN, nag-bachelor's na, mas malaking kita. MSN, nag-master's na. Masters in Nursing. Yan yung mga nasa leadership role. Yan yung mga napopromote na managers, vice president, president ng kumpanya, director of nursing, kasi may masters. Sa Pilipinas, Diyos ko, gumawa ka na nga ng thesis, dinala mo, galing na nga sa recto, pakahirap ka, nagbayad ka pa, ilang beses ka punta sa recto, pag-graduate mo, anong offer sa'yo? Wala ngang offer, malamang volunteer ka pa. Ang baba pa ng tingin sa'yo, nugrad ka lang. I don't care kung may masters ka, nugrad ka lang. Maghirap ka rin, gaya namin, naghirap ka kami. Kailangan ikaw din maghirap. Alam niyo yun, walang kakwenta-kwenta ang educational system ng Pilipinas. Dadagdagan pa ng kung anong, kailangan may grade 7, kailangan may grade 2. Hindi yun sa number of years sa pinag-aralan kundi dun sa, yung sistema Yung quality ng sistema, ba't hindi nyo ayusin? Bakit hindi kayo mag-offer ng something na kikita agad ng tao at may magandang degree at kahit sa ibang bansa makarating, malaki ang kita ng tao at tatanggapin? Bakit kailangan dagdagan ng taon ng edukasyon sa Pilipinas? Wala namang kakwenta-kwenta. Walang quality. Kaya yung mga leaders na nakaupo dyan ngayon, ang bobobo rin. Yung mga decisions na ginagawa does not make sense. Ang bobobo. Kaya nga nangyayari, tumatalino lang kasi nga nasa pwesto nan, tumatalino, puro kurakot lang ginagawa. Kasi yun lang alam nila mangurakot ang mangurakot Anyway guys, napag-usapan lang naman. Kasi nga, maraming tatanong, Doc, ba't kaya ganito yung desisyon ng mga namumuno sa Pilipinas? Kasi nga yung educational system natin dyan, walang kwenta. Walang kwenta, trapo, basura, garbage. Yun ang katotohanan dyan. Ngayon, masaktan na kayo o masaktan kayo, pero totoo naman, walang quality ang education sa Pilipinas.
Masaktan na kayo kung saktan kayo dahil na-mention ko yung mga school ninyo, pero you should not be proud of your school. You should be proud of yourselves. Kung nakagraduate kayo ng pagiging abogado, nakagraduate kayo pagiging doktor, physical therapist, nurses, accountant, nakagraduate kayo, you should be proud of yourselves. Hindi dapat kayo proud sa school na ginaduatan ninyo. Dahil yung school na ginaduatan ninyo, walang kakwenta-kwenta yan pagdating sa international market. At alam naman natin, yung mga units na tinake natin dyan, hindi natin magagamit sa totoong buhay. Diyos ko, nagpa-statistics, pinuruan ka ng factorial and all that shit. Nagagamit mo ba sa totoong buhay? Tinuruan ka ng algebra, nagagamit mo ba sa totoong buhay? Diyos ko, kaya nga ako doctor of physical therapy, ayoko ng math eh. Tuturuan niyo pa ako ng algebra, trigonometry, at kung ano pa, calculus 1, 2, and 3, o calculus A, B, C, D. Hindi ko magagamit sa totoong buhay yan. Diyos mio, ba't di nyo kaya baguhin yung sistema ng education dyan para yung mga tao gagraduate na may utak? Para yung mga tao may gagraduate na competitive sa international market? Di ba? Suggestion lang naman. Suggestion lang naman kasi may nakakapuna na. Dami na nakakapuna eh. Na wala ka kwenta-kwenta educational system ng Pilipinas eh. Wag nyo, do not try to hide dun sa excuse na kasi third world country lang tayo. Wala tayo ng technology meron sa Amerika at Canada, Australia. Wala ka internet? Wala kang bagong news? Wala tayong bagong news sa ibang bansa? Hindi natin nababalitaan kung anong klaseng education meron sa ibang bansa? Diyos ko, ang tagal-tagal na may LPN, RN, MSN dito sa Amerika, NP, nurse practitioner. Nurse practitioner, nagpe-prescribe. Nagpe-prescribe na gaya ng mga medical doctor sa Pilipinas. O even here sa Amerika. Ang tawag sa nurse practitioner, nag-take sila ng degree, advanced degree in nursing. Kaya sila, para primary care doctors na rin sila. Bakit sa Pilipinas wala niyan? Kasi nga, nauuna yung ego. Doktor kami lang nag-aral dito, kami nakakaalam niyan. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa COVID o kung ano man. Doktor kami lang ang bayani dito. Nauuna sa yabang eh. Nauuna sa yabang. Ang dami dyan, ang nauuna puro kayabangan, pero wala namang sinabi sa totoong buhay. Really? Kaya, totoo lang, ang daming galit sa akin medical doctors dyan sa Pilipinas, mga physical therapists, daming galit sa akin kasi binago ko yung landscape ng physical therapy. Ginawa kong practical, ginawa kong accessible sa mga tao. Ginawa kong in a way na yung mga tao naiintindihan nila, ba't ba ako magpapapiti? Kasi pumunta ako kay Doc Ron kasi masakit yung likod ko. Talagang nakakapagpagaling siya. Everything that I did made sense. Kaya galit-galit yung mga medical doctor dyan, lalo yung mga rehab doctor sa Pilipinas. Kasi nga feeling nila inagawan ko sila ng pasyente. To begin with, wala kayong pasyente. Ang ginawa ko, gumawa ako ng market. Gumawa ako ng bagong market. Rinain ko yung mga pasyente na hanapin ako pag kinailangan nila ako dahil meron silang back pain, knee pain, shoulder pain. Something na hindi nyo nagawa kasi nga kulang ang education ninyo dyan. Kaya nga galit na galit kayo sa akin kasi nga dinala ko yung technology sa Amerika, dinala ko yung technology at education ng Amerika na hindi nyo kayang abutin. Kaya kayo galit na galit sa akin dyan. Inggit na inggit kayo. Kasi alam ninyo, hindi nyo kayang abutin tong level na to. Hindi ako genius. Hindi ako sobrang talino. I just have the technology galing sa ibang bansa. Kaya dinala ko sa Pilipinas. Ako ang pinakaunang nagdala ng technology na to. Pilit ginagaya ng mga putyo-putyong physical therapy graduates dyan na magnanakaw, na ginagaya yung techniques ko, gaya na accelerated rehab, corrective physical therapy, si Johari Kojamat, na unang-unang nanggaya sa akin dyan. Diyos ko, feeling niya US-based daw siya. Si Johari Kojamat, magnanakaw to. Kung nagpupunta kayo sa accelerated wellness, meron silang ginaya yung mga branches ko. Diyos ko, niloloko kayo. Sasabihin pa niya, pareho naman sa Active Life to eh. Kasi galing kami dun. Hindi pareho. Kasi wala si Doc Ron dun. Wala silang updates. Wala silang bagong technology. Wala. Kaya, ang tao sa Pilipinas sanay na sanay magnakaw kasi nga kulang sa utak, kulang sa technology, kulang sa quality of education. Kaya ganyan ang pamumunuan sa Pilipinas. Kulang sa edukasyon, kulang sa quality of education, kaya magnanakaw na lang. Yan ang sagot sa mga nagtatanong sa akin kung bakit yung mga desisyon ng mga nasa pwesto ay parang walang practicality at parang walang kwenta. All because yung education nila wala ring kwenta.